Tiningnan ni Santinong mga dala nilang bag. Mabuti na lamang at may dala silang paracetamol. Ginising niya na si Lian para makakain na ito at makainom ng gamot. Nangihina naman si Lian. Naduduwal pa siya dahil sa hilong nararamdaman niya. Ah! Daing niya nang maramdaman niya ang sakit ng paa niyang napatid kahapon. Tiningnan niyo ni Santino at namamaga ng paa ni Lian. Nahiya naman si Lian dahil naging pabigat pa siya sa camping ng pamilya ni Santino. I'm sorry, hinging paumanhin niya. Pauspang boses niya. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Yun na lang ang sinabi ni Santino saka ibinigay ang mga pagkain. Kumain naman si Lian habang nakatingin lang sa kanya si Santino. Kumain ka na rin ba? Sabayan mo na ako. Tumango naman si Santino saka kumain na rin. Nanginginig pang mga kamay ni Lian dahil sa panghihina niya. Gusto mo bang subuan kita? Umiling si Lian. Kaya niya naman ang sarili niya. Hindi na, kaya ko, sagot niya. Habang kumakain sila ay kumatok si Casey. Saka ito pumasok. Napangiti naman siya na makita niya sabay na kumakain ng mag-asawa. Sasama pa raw ba kayo sa hot spring? Aalis na sana tayo, wika niya. Hindi na kami makakasama. Hindi magandang pakiramdam ni Lian, kaya mas mabuting magpahinga na muna siya dito, sagot ni Santino. Tinignan ni Casey si Lian na para bang lantang gulay. Ganun ba? Sayang naman. Maganda pa naman sana at malinis ang hot spring namin dito. Natural ang pagka-hot spring niya, pero mas mabuti na nga magpahinga ka na muna, Lian, para hindi lumala ang sakit mo. Thank you, and enjoy lang kayo. Pasensya na talaga. Nahiyang sagot ni Lian. Ngumiti lang naman si Casey saka siya nagpaalam. Alam ni Lian na sasabihin na naman ng ina ni Santino na nag-iinarte siya. Gusto niya sanang makisama sa pamilya ni Santino kahit sa pagpapanggap lang silang mahal nilang isa't isa. Pamilya pa rin sila dahil kasal pa sila ni Santino. Pwede ka namang sumama sa kanila. Maiiwan na lang ako dito. Matutulog lang din naman ako. Saad ni Lian nang matapos siyang kumain. Inayos naman na ni Santino mga pinagkainan nila. Hindi na. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo kapag iniwan kita na mag-isa dito. Baka magkakumbulusyon ka pa dahil sa sakit mo. Konting pahinga lang siguro to. Baka mawala rin mamaya. Anas ni Lian saka siya sumandal sa headrest. Hindi pa naman siya makahinga dahil kakatapos niya lang kumain. Hindi naman na umimik si Santino. Lumabas na ito ng kwarto tumambay sa balcony para makalanghap ng sariwang hangin. Nang makapagpahindag naman si Lian ay nahiga na rin siya dahil iba talaga ang pakiramdam niya. Nanginginig ang buong katawan niya, makapal ng kumot niya, pero pakiramdam niya tumatagos pa rin sa kumot ang lamig. Nakabaluktot na siya na para bang fetus dahil nababawasan ng lamig na nararamdaman niya kapag magkadikit ang mga balat niya. Halos kalahating araw na natulog si Lian. Dumating na ulit mula sa hot spring ang pamilya ni Santino at balak na nilang bumaba pero tulog pa rin si Lian. Hinaplos si Santinong noon ni Lian pero para bang lalo itong nilalagnat kaya nagpainit siya ng tubig na mainit para magpunas-punasan si Lian at bumaba ang lagnat nito. Hindi pa ba siya okay? Tanong ni Casey nang makita niya sa kusinang kapatid niya. Hindi ba kayo makakasabay na bumaba sa amin? Tanong pa niya. Sa tingin ko, mauna na kayong umuwi. Hintayin ko lang na bumaba ang lagnat ni Lian o gumaling siya bago umuwi. Napatango-tango naman si Casey na umiinom ng tubig. Magpapadala na lang ako ng doktor dito pagbaba namin para matignan din si Lian. Kung napatid siya kahapon, baka dahil siya namamaga niyang pa ang dahilan kung bakit siya nilalagnat. Mabuti nga kung ganun, tanging sagot na lang ni Santino. Nang malaman naman ng mga magulang nila na hindi makakasabay ang mag-asawa, hindi na sila nagtanong pa. Lalo lang may inis si Sonia kapag kinausapan niyang mag-asawa. Hindi pa naman niya mapigilan ang bunganga niya. Sinasabi niya talaga kung anong nararamdaman niya. Nauna nang bumaba ang pamilya ni Santino habang naiwan naman sila. Nagluto na uli si Santino ng kakainin nilang dalawa ni Lian. Mabuti na lamang at may mga stock ng pagkain sa cabin nila. Bumalik na ulit siya sa kwarto nang makaluto siya. Nang mapansin niyang pumapasok ang tubig mula sa balcony, binaba niya na muna sa lamesa mga pagkain para maisarado ang pintuan sa balcony. Hindi niya napansin na malakas na pala ang ulan. Nang biglang kumulog at kumidlat ng matatalim ay ibinaba niya na rin ang kortina. Tinignan niya ang oras.
2 oras naman ang nakalipas simula nang bumaba ang pamilya niya. Siguradong nakababa na yun sila. Sinigurado ni Santinong na isarado niya ang mga pintuan at bintana na sa buong cabin. Iba ng panahon ngayon. Hindi sila sigurado kung magiging safe ba sila habang nasa cabin sila. Nang maisarado niya na lahat ay bumalik na siya sa kwarto. Naabutan niya sumusuka si Lian sa CR. Muntik pa siyang madulas nang takbuhin niya si Lian sa CR. Lumalaba ang pakiramdam mo. Nag-aalalang tanong ni Santino sa kanya hinaplos ang likod ni Lian. Halos manghina si Lian sa pagsusuka niya. Lahat ng kinain niya kanina sinuka rin niya. Hindi ko na kaya. Aniya sa kanya iniiling ang ulo niya. Ibang pakiramdam niya. Pakiramdam niya kinukumbulsyon na siya. Nang matapos sumuka si Lian, inilalay na siya ni Santino maglakad para makabalik sa kama. Tiningnan niyang paa ni Lian pero hindi naman ito masyadong namamaga. Magpahinga ka na muna saka ka kumain. Uminom ka ulit ng tubig para bumaba ang lagnat mo. Saad ni Santino. Hawak-hawak ni Lian ang kamay ni Santino. At nababawasan ng lamig na nararamdaman niya dahil sa init ng kamay ni Santino. Aalis na sana si Santino nang hindi pa kawalan ni Lian ang kamay niya. Pasensya ka na, pero pwede bang dito ka na muna sa tabi ko? Nakakahiyaman pero kailangan kong init ng katawan mo. Masyado talaga ako nilalamig. Wika niya dahil kahit napatay na ang aircon, malamig pa rin dahil sa sitwasyon ng panahon. Mukhang inabutan pa sila ng lakas sa bundok. Hindi naman umalis si Santino sa tabi ni Lian. Inalok niya din ang balikat niya para sandala ni Lian. Hindi naman nag-inarte pa si Lian dahil talagang nilalamig siya. Kumain ka na muna bago ka matulog ulit. Hindi ako aalis sa tabi mo. Ani ni Santino sa kinuhang mga pagkain. Sabay naman na silang kumain. Konti lang ang nakain ni Lian dahil pakaramdam niya, umiikot ang sikmura niya. Gaya naman ng sinabi ni Santino, hindi niya iniwan si Lian. Natulog silang dalawang magkatabi at magkayakap. Nabawasan ang lamig na nararamdaman ni Lian dahil sa mainit na katawan ni Santino. Tahimik lang naman si Santino. Nang makatulog si Lian, hinalikan niya na ito sa noo. Maghapong magdamag na umulan ng malakas. Lunis na ng tanghali pero hindi pa rin sila nakakababa. Malakas pa rin ang ulan na may kasamang hangin. Hindi nila na-check ang panahon bago sila umakyat ng bundok. Kung hindi lang nilagnat si Lian, baka hindi sila na-trap sa lugar na yon. Hindi sila makatawag ng rescue dahil walang signal. Ang dala nilang radyo ay putol-putol pa. Kung pipilitin naman nilang magpaakyat ng rescue, baka may mangyari pa sa mga to. Napabuntong hininga si Santino habang sumisimsim ng mainit na tsaa. Nakatingin lang siya sa labas mula sa balcony. Mabuti na lamang at bumaba ng lagnat ni Lian, hindi na rin maga ang paa niya. Nilingon ni Santino si Lian na mahimbing pa rin natutulog. Siguro pagod pa rin ang katawan niya dahil hindi naman siya sanay na mag-hiking at sa kahit na anong physical activities. Pagsapit ng hapon, tumingin si Santino sa mga cabinet at fridge. Kung anong pwede niyang lutuin. Mabuti na lang talaga at may mga stocks sila. Kung wala, hindi niya na alam kung saan siya kukuha ng mga makakain nila ni Lian. Nagluto siya ng bulalo para sa mainit na sabaw. May mga fresh na gulay at karne pa sa fridge nila. Iniisip niya na lang na baka nagpalagay ang kanyang ina sa mga staff bago sila umakyat. Nang magising si Lian, bumaba siya at hinanap sa kusina si Santino. Naabutan niya naman itong nagluluto pa. Naka-jacket ng makapal si Lian dahil sa lamig ng panahon. Hey, agaw atensyon ng saad ni Lian. Nilingon naman siya ni Santino, tipid nang ngumiti si Santino kay Lian sa kanya ito nilapitan at pinaghila ng upuan. Thank you. Anong niluluto mo? Tanong niya dahil nahiya siya kapag pareho lang silang tahimik. Nagluto lang ako ng bulalo para may mahigop tayong sabaw. Malamig pa naman. May mga stocks ng pagkain dito. Tanong niya sa katinaasang 2 paa para yakapin yon. Naka-cycling lang kasi siya. Isang partner lang ng damit ang dala niya dahil akala niya makakauwi rin sila kaagad. Meron, bago kami umakyat dito pinalalagyan na to ni Mom ng mga pagkain for sure. Kumakain ka ba ng bulalo? Tanong naman ni Santino. Nakatalikod na siya kay Lian dahil hinahalo niyang niluluto niya. Oo naman, sagot ni Lian. Pagkatapos, katahimikan ng namutawi sa pagitan nilang dalawa. Napatikhim si Lian sa kainiwasang paningin niya. Pinanood niya na lang muna sa bintanang paghampas ng malakas na hangin sa mga puno. Tikman mo kung pwede na to sa panlasa mo. Nilingon ni Lian si Santino, tinikman niya naman ang sabaw na ibinigay nito. Napatango-tango siya saka siya nag-thumbs up. Okay na, masarap, Anya.
Pinatay naman na sa Tino ang gas stove, saka naghain ng pagkain. Akma sanang tutulong si Lian nang pigilan siya ni Santino. Huwag ka nang bumaba, ako na lang maghahain, aniya. Tumango lang si Lian at naghintay ng pagkain. May bagyo raw ba? Bakit parang biglaan yatang sama ng panahon? Pagbubukas niya ng usapan, pakiramdam niya kasi kinakain siya ng hiya kapag tahimik lang sila. Hindi ko rin alam, wala namang internet kaya hindi ko malaman. Kapag tumila ng ulan at may signal ng radyo at SIM natin, tatawag ako kaagad. Binigyan ni Santino ng pinggan si Lian saka pinaghain ng ulam sa mangkok. Nagsimula naman silang kumain. Napapasarap naman ang kain ni Lian dahil sa masarap na luto ni Santino, isama pang malamig na panahon. Tanging ingay lang ng mga kubyertos at kutsarang maririnig sa pagitan nilang dalawa. Napapangiti naman si Santino dahil napaparami ang kain ni Lian at panay din ang higop nito ng sabaw. Hindi niya nalang pinansin dahil baka mahiya na si Lian sa kanya. Nang matapos silang kumain ay lilipitin na sana ni Lian ang mga kalat sa kusina pero pinigilan na naman siya ni Santino. Ako nang maglilinis dito. Umakyat ka na sa itaas para makapag-shower ka na. Hindi ka pwedeng sakitin na naman. Hindi natin sigurado kung hanggang kailan tayo dito. Hindi naman na nagpumilit pa si Lian. Umakyat na siya sa itaas. Madilim na naman pero hindi pa inaantok si Lian dahil halos maghapon siyang natulog. Pumasok na siya ng bathroom para makapag-shower. Mabuti na lamang at may electricity power pa kahit na malakas ang ulan. Nang matapos siya ay nasa kwarto na rin si Santino. Hinihintay na matapos siya para makaligo na rin siya. Ito na munang suot mo. Wala rin ako masyadong damit dito. Huwag kang mag-alala, bago naman yan. Hindi ko pa naisusuot yung underwear. Wika ni Santino sa binigay kay Lian ng isang t-shirt niya at isang boxer. Napalunok si Lian pero wala na siyang maisusuot na underwear. Wala naman silang balak na magtabi pa ngayong gabi dahil okay naman na siya at wala na rin ang pamilya ni Santino. Salamat, tanging wika niya sa kanilang pasan na si Santino. Nang makapasok ng bathroom si Santino ay nagbihis na rin siya. Wala rin siyang suot na bra. Mabuti na lang at nagkasya sa kanyang boxer ni Santino dahil bago pa ito. Dahil hindi pa nabibinat. Halos mapasigaw si Lian sa lakas ng kidlat at kulog. Mabilis nang isinaradong kortina para hindi niya makitang matatalim na kidlat. Sana tumigil ka na bukas para makauwi na kami, saad niya. Naupo siya sa upuang nasa gilid ng balcony. May maliit din na lamesa. Naisipan ni Lian na magtimpla ng kape o tsaa dahil malamig. Habang naliligo si Santino, bumaba siya at nagtimpla ka ng kape. Dahil yun ang meron. Pinagtimpla niya na rin si Santino dahil baka gusto nitong magkape. Bago pa man siya matapos ay biglang namatay ang mga ilaw kaya malakas siyang napasigaw. Napaupo siya sa gilid sa kaniyakap ang mga tuhod niya. Lian, tawag ni Santino sa kanya dahil narinig niyang sigaw ni Lian. I'm here. Please, I can't see anything. Sagot ni Lian. Bumaba si Santino, tinanap si Lian gamit ang baon nilang flashlight. What are you doing here? Tanong ni Santino sa kanya, inalalayan na tumayo si Lian. Nagtimpla lang naman ako ng kape para sana sa ating dalawa. Hindi pa kasi ako inaantok. Aniya, napapabuntong hininga na lang si Santino. Siya na nagdala ng mga kape saka sila bumalik sa kwarto. Ginawa nilang ilaw ang mga flashlight na dala nila para makita nilang isa't isa. Naupo silang dalawa sa sahig habang nakasandal ang mga likod nila sa kama. Sa tingin ko, hindi na babalik ang kuryente. 2 araw ng malakas ang ulan, posibleng may natumba ng mga punot na putol ng mga wire. Ani ni Santino. Yun din ang naiisip ni Lian, paano na lang silang dalawa kapag nagpatuloy ang ulan tapos wala pang kuryente. Pwede ba akong mag-inom kahit na konti lang para pang patulog? Pagpapaalam ni Santino, nilingon siya ni Lian. Bakit kailangan pa niya magpaalam? Pwede niya namang gawin kahit na anong gusto niya pero tumango na lang din si Lian. Oo naman, aniya saka muling ibinalik sa harap ang paningin niya. Tumayo na si Santino para bumaba. Dito ka lang, bababa lang ako. Saad niya, hinawakan naman ni Lian ang kamay ni Santino. Pwede ba akong sumama? Pasensya ka na hindi ako fan ng kadiliman. Aniya, isinama naman ni Santino si Lian. Nang makakuha sila ng alak ay bumalik na rin sila sa kwarto. Nanguha lang ng maliit na alak si Santino para pang patulog. Muli silang naupo sa sahig at sinandalang likod sa gilid ng kama. Gusto mo rin ba? Pag-aalok ni Santino pero inilingan siya ni Lian. Wala siya mood si Lian na mag-inom. Kahit na konti lang. Sapat na sa kanyang kape pero paano siya makakatulog kung kape naman ang ininom niya? Kung sa bagay, wala naman siyang inasahang pupuntahan bukas.
Nagkwentuhan lang silang dalawa tungkol sa mga personal nilang buhay. Kung ganun, wala ka ng balak na balikan pa siya kahit na kinukulit ka niya? Tanong ni Santino saka siya tumungga ng alak. Para saan pa? Sapat na yung nahuli ko sila ni Trixie na magkasama sa kama. Ikakasal na rin sila kahit na hindi kami magkasundo ni Trixie. Ayaw ko namang mag-away kami ng dahil lang si isang lalaki. Ako kailangan mag-adjust dahil ako ang sampit sa pamilya nila. Masaya na ako may maitutulong sila sa amin kahit na konti. Respeto ko na lang din yan sa pamilya ni Daddy. Sagot niya ni ikinatango ni Santino. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang umisi. Pinagpatuloy niyang pag-iinom niya habang nakaupo na lang din si Lian sa tabi niya. Malapit ng maghating gabi pero gising pa rin silang dalawa. Oh God! Sigaw ni Lian nang mamatay na rin ang flashlight na pinang-iilaw nila. Humawak si Lian sa braso ni Santino. Dito ka lang, hahanapin ko lang yung bag. Ang alam ko may chargeable light doon. Saad niya sa kainiwan si Lian. Niyakap ni Lian ang mga binti niya. Nang mahanap naman ni Santino ang bag niya ay kinuha niya ng chargeable light. Sinet niya ito sa yellow light, sapat lang para makita nilang isa't isa. Tumayo na si Lian saka siya sumampa sa kama. Nakatingin lang siya kay Santino inaayos ang mga kalat nila sa sahig. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Lian bago siya lakas loob na nagsalita. Pwede bang dito ka na lang matulog? Natatakot lang kasi ako kapag namatay na rin yan. Aniya, nilingon siya ni Santino sa pinag-isipan kung tatabi ba siya ulit kay Lian pero napagdesisyonan niyang samahan si Lian. Kung yun ang gusto mo, sagot niya. Nahiga naman si Lian saka binalot ang sarili sa kumot. Nakatalikod siya sa hihigaan ni Santino. Sumampa naman si Santino sa kamat na higa na rin pero pareho silang gising pang diwa. Napapalunok si Santino. Malamig ang panahon pero mainit ang nararamdaman ng katawan niya. Kinapa niyang noot leeg niya pero normal naman ang temperature niya. Lola, oh my God! What is that? Sigaw ni Lian nang tila ba may gumapang sa buhok niya dahil sa sobrang gulat niya napayakap siya kay Santino. Umayos naman siya kaagad dahil sa hiya. Pasensya ka na para kasi may gumapang sa buhok ko. Saad niya at nahiga na ulit pero hindi na siya lumayo kay Santino. Halos kalahating oras na ang lumipas pero hindi pa rin makatulog si Lian dahil sa kape na iniinom niya. Gusto niyang gumalaw pero nahiya siya dahil baka gising pa si Santino. Nakaramdam ng pagkaihi si Lian kaya wala siyang nagawa kundi ang bumangon. Kinuha niyang ilaw at pumasok ng CR. Ibinalik niya sa pinagkuhanan niya ang ilaw sa gilid pa ni Santino. Kaya dahan-dahan siya naglalakad dahil nakapikit na si Santino. Mukhang malalim ng tulog dahil nakainom ito. Pansin naman ni Lian na nakahalukip-kip ang kamay ng lalaki na para bang giniginaw. Iisa lang ang kumot nila at lahat ng kumot ay na kay Lian. Hinila ni Lian ang kumot para kumutan din si Santino dahil malaki naman ang kumot. May ingat niyang kinumutan si Santino pero nalaki ang mga mata ni Lian na bigla siyang hawakan ni Santino sa kamay at hilahin. What do you think you're doing? Pauspang tanong ni Santino. Napalunok si Lian. Ilang inches lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Kinukumutan lang kita, sagot niya. Napatingin naman si Santino sa labi ni Lian. Pinipigilan naman ni Santino ang sarili niya pero tila ba sinasadya ni Lian na akitin siya. Kinagat ni Lian ang pang-ibabang labi niya sa kabinasa ito ng labi niya. Nasasaktan ako, daing ni Lian dahil napapahigpit ng pagkakahawak ni Santino sa kamay niya. Hinila ni Santino si Lian dahilan para bumagsak to sa ibabaw niya. Tumagili si Santino kaya bumagsak na si Lian sa pwesto niya. Akala ni Lian ay babalik na sa pagkakatulog si Santino pero nagulat siya nang biglang humarap sa kanya si Santino. I'm sorry, ani ni Santino. Magsasalita pa lang sana si Lian nang siili na siya ng halik ni Santino. Sa gulat niya hindi siya nakapagsalita. Ilang segundo ring magkadikit ang mga labi nila. Humiwalay na si Santino pero halos 2 inches lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Ken ay, pagpapaalam niya. Hindi naman maintindihan ni Lian kung anong ibig sabihin ni Santino o denial lang siya. Hinaplos si Santino mukha ni Lian, nakatitig naman si Lian kay Santino. Pareho na silang nagiinit ang katawan ngayon. Ito ang unang beses ni Lian sa kama pero tila ba nasasabik ang katawan niya sa bawat haplos at halik ni Santino sa kanya. Continue it please. Tila ba nagmamakaawa pa niyang saad. My pleasure, sagot ni Santino. Kasabay ng malakas na ulan at ingay ng kulog ay maririnig din ang mga ungol ni Lian. Kasabay ng malamig na panahon ay nagiinit naman ang kanilang mga katawan.